Sa araw-araw nating pamumuhay, pagpunta ng palengke, pagbili ng kung ano na, pagbili ng sigarilyo, nakikita ninyo ang taas ng bilihin. Paglagay nyo ng gasolina sa inyong mga sasakyan. Wala nang bumababa, pante ko na lang. Puta na ng buhay to. Buhay ang bansang Maison! Nandito tayo ngayon, mga kababayan, muli nagtipon-tipon sa harap ng Senado upang muli ipanawagan sa mga senador natin na bumoto, magdesisyon, base po kung ano ang tama, lalong-lalo na sa mga nakalagay sa impeachment, dito po sa mga nakasulat, sa mga article of impeachment na ipinasa ng mga buhaya sa Senado. Nandito ang grupo ng Hakbang ng Maiso, hindi para manggulo, hindi para sumugod sa loob ng Senado. Nandito kami upang suportahan ang 13 senador na naninindigan sa tama at naninindigan kung ano ang tama para sa ating bansa. Alam ko, pagod na rin po yung ating kapulisan. Kami po ay hindi mapapagod. Isang buwan kaming mahigit na pabalik-balik sa harap ng Supreme Court upang ipanawagan na ibasura ang impeachment ni Vice President Sara. Ngunit ano ba ang nangyari sa ating Korte Suprema? Mukhang sila ba ay kasama na rin ngayon sa mga halipores at mga tuta ng bangat na si Bongbong Marcos. Sapagkat lumipas ang mahigit isang buwan, hindi man lang sila naglabas ng desisyon upang ipatigil ang impeachment ni Vice President Sara. Kaya kami ngayon nandito sa harap ng Senado upang muli ipanawagan sa mga matatalino, may mga paninindigan na mga senador natin na desisyonan nyo na, padaliin nyo na ang pagbasura sa impeachment ni Vice President Sara. Sabagat alam naman ng lahat ng mga Pilipino na ang kapalit nitong mga article of impeachment na ipinasa nandyan ngayon sa loob ng Senado, ito ay kapalit ng milyong-milyong pera, buwis ng taong bayan na napupunta sa mga kongresistang buhaya ng mga alipores, sunod-sunuran sa bangag na administrasyon ni Bongbong Marcos. Kayong mga kapulisan, alam nyo ang katotohanan. Hindi kayo bebe, lalong hindi kayo bulag. Nakikita ko sa inyong mga mata, nagising na rin kayo sa katotohanan. Gising na rin kayo sa pagiging kurap ng gobyerno ni Bongbong Marcos. Nakita natin kung gaano kaganda ang ginawa ni Tatay Digong. Tinaas yung sahod ng kapulisan natin. Binalik ang magandang imahe ng ating kapulisan. Alam ko hindi kayo makakagalaw. Alam ko na kayo ay nagmamasid, nakikinig, nag-oobserba lamang sa mga nangyayari sa ating bansa. Sana huwag kayong bibitaw at yung darating ang panahon na kailangan niyong maninindigan para sa taong bayan, pipiliin niyo ang maninindigan para sa taong bayan kaysa mga politikong kurap na siyang dahilan kung bakit patuloy tayo na naghihirap. Samantala, yung mga politiko, yung mga leader na kagaya po ni Vice President Sara, na alam natin na siya lang ang natatangi na magiging presidente na kayang ipakulong yung mga putang inang magnanakaw, lalong-lalo na sa Kongreso. Si Vice President Sara lang ang may kakayanan na magpapakulong sa mga magnanakaw na nasa Kongreso, hindi lang sa Kongreso, kundi mismo sa Malacanang. Hindi na matidinayan dahil ilan na sa kanilang kaalyado ang nagsasalita, mismo kumanta na mismo si Bongbong Marcos ang pinono ng korupsyon na nangyayari sa ating bansa. Hindi lang si Martin Romualdez, hindi lang si Saldico, at pati na rin itong mga kongresista na pumirma sa impeachment ni Vice President Sara. Alam natin kung bakit gusto nila mapa-impeach yung ating Vice Presidente. Ano ba yung mga dahilan kung bakit gusto nila mapa-impeach si Vice President Sara? Yung di umanay pagbabanta, dahil ito ay gusto nilang makasigurado na kung ano man ang mangyari sa kanya, ano man ang gagawin sa kanya, sapagkat matagal na nilang pinagpaplanuhan
ang buhay ng ating Vice Presidente. Gusto niya makasigurado na alam ng sambayan ng Pilipino. Yan ba ang sinasabi nilang isa sa mga article of impeachment? Ano ba? Yung sinasabing confidential fund na nagkakahalaga ng 125 million na kung tutusin po natin mga kababayan, hindi ito ang tunay na isyo sa pagnanakaw, kundi ang flood control na siyang dahilan kung bakit tayo ay lulubog na naman sa mga susunod na araw. Tag-ulan na. Yan ang dapat imbestigahan. At confidential fund ang pag-uusapan, kayong mismo nakaharap namin, yung mga opisyal nyo, kayong nasa kapulisan, alam nyo ang ibig sabihin ng confidential fund na hindi dapat sabihin, hindi dapat may sa publiko sapagkat nakasalalay dito ang magiging buhay ng mga informante. Yan ba yung mga article of impeachment na tinutukoy lang kung bakit kailangan i-impeach yung ating Vice Presidente? Yung sinasabi nilang salin po, yung mga talagang yaman daw ng pamilya ni Vice President Sara. Napakaliit lang kung tutuusin ito. Mga kababayan po natin, kumpara natin sa mga ninakaw ng mga kongresista. Napakalaki po ang ninakaw nila. Hindi lang bilyon. 1.5 to 1.9 trillion ang ninakaw nila sa kaban ng bayan. Na kung may kailangang imbestigahan, kung kailangan magkaroon ng transparency, pananagutan, itong napakalaking pagnanakaw na ginawa po nila. Hindi yung confidential fund, hindi yung tanging yaman at pinaghihirapan po ng ating Vice Presidente. Kaya malinaw na ang lahat po ng article of impeachment na binabaratang po nila sa ating Vice Presidente, ito po ay walang sabat na basihan. Ito po ay moro-moro kung ginamit nila si Trillanes upang maglabas ng mga bank record ni Vice President Sara. 10 taon na po ito na nilalako, binibenta ni Trillanes at kumita na naman si Trillanes mula po sa malimaleta na ninakaw ng mga kongresista. Paano naman si Madriaga? Kayong mga kapulisan at kaming mga ordinaryong Pilipino, sino ba yung maniniwala sa mga aligasyon ng isang kidnapper at kriminal? Wala! Pero ginamit nila ito para masira lang yung ating Vice Presidente. Kaya kami po, na nasa amin ng akbang ng maisog, kami ay nananawagan sa lahat ng mga senador kung forthwith ba ang impeachment ni Vice President Sara. Ano ba yung inantay nyo? Bilisan nyo na at magdesisyon na ibasura ang impeachment ni Vice President Sara Duterte. Ibasura ang basura ng mga article of impeachment ng ating Vice Presidente. Nandito rin po kami upang pagpakita ng suporta at Darating po kami yung po anak ay ni naninibigan Senator. para kay Senator Pactor de la Rosa na mali ang pagsuko sa ICC ng gobyernong bangat. Tayo po ay may sariling gobyerno at lalong tayo ay may sariling korte. Kaya nararapat na kung may pananagutan man ang dating general at ngayon kasalukuyan ng kapong senador natin at Senator Pato de la Rosa, dapat sa Pilipinas siya titisan at hindi dapat isinusuko sa bansang dayuan. Kaya kami po ay nandito para manindigan po para sa ating Vice Presidente at manindigan para kay Senator Pato de la Rosa at patuloy na naninindigan para kay Tatay Digong. Mabuhay ang Pilipinas! Go Duterte! Go Duterte! Maraming salamat sa inyo, kababayan. Mga kapatid, nandito tayo para magpasalamat sa ating bagong Nandiyan po yung Senate anak ni President, Senator Bato. Alan Peter Cayetano. Sapagkat nanindigan siya
Hindi siya natibag ni matibag. Tama? Ayun, ito ang tatak ng Pilipino. Tandaan niyo mga kababayan, kapag isa sa atin ang bumitaw, wala nang pag-asa. Dahil lahat na komportable na sa kanilang mga tahanan. Makinig, tumingin sa kanilang mga Facebook, sa kanilang mga TV, sa nangyayari sa atin ngayon. Mga kababayan, humihiling kami sa inyo ng pagkakaisa sapagkat walang magtatanggol sa ating demokrasya, sa ating kasarinlan na pinaglaban ng ating mga ninuno. At ihapihin lang tayo ng ibang bansa. Kukunin lang tayo rito kung kaya nila gusto. Ibig sabihin sila, mas mataas sila sa ating konstitusyon. Tayo ay may sariling kasarinlan, may sariling gobyerno, may sariling demokrasya. Bakit tayo uutusan ng ICC na damputin ng kahit sino man lang? Nakakaawa na tayo. Pero hindi papayag ng isang katulad kong maiso na nagkaganito lang nila, dadalhin nila kung saan. May batas tayo. Meron tayong husgado. May sarili tayong kasarinlan. Bakit tayo lalaitin at kukunin at sisilbahan natin sila? Ngayon, nakita niyo ang ginawa nila kay PRRD. Magagawa nila yon sa kahit sino sa atin. Na hindi naman ako papayag bilang isang ina ng tahanan. Sapagkat itong batas na to ay pinaglaban ng ating mga ninuno, ng ating mga hero na nagbuwis ng buhay para maging isa tayong Pilipino, maging isang bansa. At kaya meron darating dito ang magsasabing, hello, kukunin namin si Bato kasi gusto namin. Hanapan natin ang batas. Hanapin natin ang balaod sa Bisaya pa. Itong balaod na to, itong batas na to, ay paninindigan ng bawat isang Pilipino. Hindi mo pwedeng kayo magturo sa atin. At sino ba si Trillanes para magsabi sa inyo at damputin nyo kung sino? Putang ina niya! Wala nga siyang binigay sa bayan to kundi perwisyo! Di ba mga kababayan? Pinahamak niya ang Pilipinas! Pinahamak niya si Tatay Digong! Pinahamak niya ang ating kasarinlan! Tama! Darating ang panahon na kayo mismo, ating makapulisan, magiging walang saysayan yung mga buhay. Bakit ka mo? Pumapasok na. Alam kong nararamdaman nyo. Namamayanin ang mga komunista. Ano pang selfie ninyo? Kung hindi tayo maninindig ang bawat isa, pagdating ang panahon, kakatayin lang kayo nila. At hindi kami papayag nun. Kami yung mga nanay, mga magulang. Nagsisikap kami para dalhin ang aming mga anak sa eskwelahan. Nag-uubos ng panahon, ng pera, ng oras. Para maging matindong anak ng aming mga anak. Tapos magiging na lang, makikita mo lang nasa bundok. At doon inuutosan ng kung ano at kinakatay na lang bigla. Maling-mali ang nangyayari sa atin. Di ba kababayan? Nakakapagod pero hindi kami susuko. Ilang araw na tayo dito? Hindi ko na mabilang. Oo, magmula nung araw nung kukunin si Senator Bato. 4, 5. Pang 6 days. Ika-6 na araw. Alam namin pagod na rin kayo. Kami rin. Sobra ka 2 linggo. 6 days. Nakakapagod, pero ito talaga yon. Ang kalayaan na hindi free. Ito ay nakukuha sa pamamagitan ng mga titibay na loob ng bawat Pilipino. Huwag tayong papayag para magpapalupit. Bakit ang ibang bansa, ang Nepal, pinaglaban nila ang sarili nilang bayan, ang kasarilan nila. Kayo mga kapwa ko Pilipino, hindi nyo paglalaban ang inyong batas, ang inyong konstitusyon. Ito ang hustisya natin. Ito ang kanindigan. Bakit tayo ngayon tumatayo sa lupa natin? Pinaglaban natin ito. Ngayon bibitawan lang natin ng ganon dahil sa pera. Alam ko kayo, mga kapulisan namin, mga kasundaluhan namin, hindi kayo nakakatingin ng waleta. Tama lang sa inyong sweldo. Sweldong hindi sasapat. Inalo pa din sa mga ultimong to. Bihira na ito magkaita, kumita na 10,000. Let us all have compassion to each other. Wala nang pag-asa Pilipinas kung bawat isa sa atin susuko. Hindi natin po pwedeng isuko
si Senator Bato dahil wala siyang kaso dito sa loob ng ating bansa. Na sinasabi ni Trillanes kailangan nang ibigay, hindi. Dahil ang masusunod lang ni Nito ang mga elitista na hindi mabuwak-buwak dyan sa taas. Na susunod sa ating mga presyo ng bilihin, sa presyo ng langis, at sa kung ano-ano pang hawak nila. Pinoproteksyon na nila ang politiko dahil sa sarili nilang interes. Paano ang inyong kababayan? Paano ang inyong mga tahanan? Hinihiling namin ang bawat isang Pilipino, manindigan kayo. Manindigan tayo. Wala na tayong pag-asa. Sa bawat gabi ng pagtulog natin, naiisip natin saan papunta ang ating bansa. Sa araw-araw nating pamumuhay, pagpunta ng palengke, pagbili ng kung ano lang, pagbili ng sigarilyo, nakikita ninyo ang taas ng bilihin. Paglagay nyo ng gasolina sa inyong mga sasakyan. Wala nang bumababa, pante ko na lang. Putang ng buhay to. Mga kababayan, nagpatawa ako konti dahil masyado na tayo seryoso. Pero sa totoo lang, ang bawat isang Pilipino ay kinakailangan lumabas, magsalita. Hindi ko sinabi na tayo ay gumawa ng harassment dito. Ipaglaban natin at kasarilan natin. Wala nang pag-asa, hindi ang bawat isang Pilipino ulit. Paulit-ulit ko sasabihin nito, hindi libre ang kalayaan. Ito ay pinaghihirapan. Maraming salamat. At ito po ang isang magsasalita. Ang ating isang kababayan, si Joaquin Bordado. Joaquin Bordado, wala akong... Joaquin! Lukas ka dyan! Ito na po si... Oh. Magandang umaga o hapon. Kaya kulong kayo. Ako, Dili. may dato, mayroon akong palayan. Isinaril ako ngayon, nakapamasahe lang sa aeroplano. Makahatin lang ako ito ngayon kay Sara Duterte. Ha? Para makalinig ka, ayaw mamulis. Ang tatay ko, Colonel Pinsa de Villa Marcos. Pero I never belong with the Villa Marcos. Ha? Bakit? Mapang-api noon pa. Ang tatay ko sinasabihan ko, bakit mo tinutorture yung mga Muslim? O, sa Mindanao. Tinulture ako, pinitay pa ako sa Blackpool. Ako sa mga Tornado. 14 years in New Bilibid Prison. Kapag pinagululit, tinanong ako, mamamatay tao ko. Ang pinapatay ko, yung mapang-api. At mapang-api, red face, yun. Di ba ako, kilala ko ngayon, I am a disabled person. Ha? Lahat ng mga kapatid ko, nasa Amerika. Stepfather ko na sa Amerika. Panahon pa nila, Tawaco, Valdez Ramos. Presidente Valdez Ramos. Basta, ako, paikot-ikot lang ako ngayon, nag-exercise, lalakad-lakad, para pa ano ko sa inyo. Pasalamat ako tayo ngayon sa buong Pilipinas. Pakinig kayo mga pulis. Mga pulis, kaya ako, 10 years old pala, intelligence na ako. Mindanao, ang tatay ko, intelligence. Fighter, scout ranger. 1944, military na siya. Ha? Ang tunay na tatay ko, inangkan lang ang nanay ko. Para ipakilala ko, ngayon lang ako nagpakilala na pinsan ako si Bongbong. Pero kailanman, hindi ako lumapit sa kanila. Ha? Hindi ako lumapit. Pasalamat ako dahil ngayon na ano ako yung 13 ka senador para hindi tayo mag-away-away. Mamamatay na tayo ng mga senior citizen. Si Marcos, ako mamamatay. Si Marcos, ikaw senior, iiwan natin sa mga bata ng mga pulis. Kawawa naman ang magrarambulan na naman katulad ng ginawa ng tatay ni Bongbong Marcos. Alam ko, lumaki ako sa tatay ko, nga bata ni Valdez
Marcos, pati si Pabyamber. Ha? Nang pagmarsa nyo, itinapo na tatay ko para magpinanmatay doon ng Muslim. Magpinantulture. Doon ko na kilala yan sila. Usman Sari. Ha? Usman Sari, ha? Patay. Pumatay kay Bautista. Ano nyo? Yung narito nyo. Si Commander Lord Miswari. Si Imayelen. Kabalo. During bata pa ako, intelligence ang pag sinabi intelligence, hindi yan matalino. Marunong lang. Hanggang tinultur ako ng tatay ko, nakulong ako. Wala akong pinatay ng Muslim, kahit isa. Hanggang sa loob, nag-riot kami. Punting lupa, kasama ko yung mga tatungkali. Pamangkin ako sa nanay ko. Pamangkin ako ni Primitivo Ibokana. Pero ito, ibabalik ko, kasi sayang na inaano ko. Basta ako, nagpapasalamat ako. Ganyan ako magsalita kay. Sabi pa ni Vice President Sara, lahi kami ng yung mga galitin. Pag nagsalita parang galit. Si Duterte hindi matapang. Ay, pasalamat ako sa speaker, sa tracing na naninindigan, kung babayaran man siya ng malita-malita o kahit ng isang pan na ibigay sa iyo, hindi yan tatanggapin. Kasi may mga prinsipyo yan. Iyan na mga senador. May mga pira na rin yan. Bongbong Marcos, I am the third cousin. Pero I never been love with you. Bakit? Mapangkapi ka. Papagawain mo ang mga Pilipino, mga pulis, mga nagkapipilayan noon, nagkababaldahan, nagkapuputulan. Una ba ng jury basalyo ng tatay mo? Tapos kayo nang iiwan mo. Imbes ka ipagpatuloy ang panahon ni Duterte ka ang legacy ni Duterte para mawala ang kasalanan ng tatay mo, kayong pinubuhay mo. Isus, kung sa utang na loob lang, marami ang pinagkautangan na loob. Kahit si Lisa, 8 to 9 years ng trabaho sa kanila, nagkaroon ako ng account na anak. Diyan ako, pero pasalamat ako sa 13 na senador. Makinig kayo, Pilipino, all Pilipino, mga bata, mga pulis, mga bata kayo. Ako si Wakoy Bardado, alias confirm me kayo, nagpalaki sa akin, Philippine Military Academy. Ang Philippine Military Academy, first, number 1. Yan mga sila, Kadado, kilala ko yan. Hunasan, nagsama kami lamitan. Lamitan, pusik mo, bisig ang panik. Number 1, ang PMAR, katulad kay G, nagpatong nilang sa kami, ang ng Philippine Military Academy, number 1, protect the people, protect the country. May isa pa, medyo dahil na lang ako kay, nag-jogging lang ako mula pa sa airport. Sandali. Ito ba, naniniwala si Pumpo, matagal na ako na-intilis. Una ko kay Trillanes, pareha sa pangalan namin, kung kilala niya ako, kilala ko siya. Mga ganun naman siya, hindi ako kilala. Samantala, yung mga masasayit, mga nauna sa kanya nag-check, naglagay sa akin. Trillanes is hypnotizer. Ay, yung hypnotizer, mag-withdraw ang bangko mo, na budget na trilyon para ipakadat. Napakagunggong mo naman, Pinsan Marcos. Hello? Napakagunggong mo naman na pinambigay mo. Basta inaanuan ko, manindigan kayo. Kayo na 13. Ang panawagan ko, ako si Joaquin Bordado, alias Tatong Kalye, nga kung may amadong buwan, graduate ako ng Military Academy. Ang professor ko, si Piruya, Gina Piruya. Kung si Amadong Buwan, nakapayong si Amadong Buwan nasa YouTube. Ako alalay din ako ni General Piruya. Dahil pinalaya ako ni General Cuyina. General Piruya, kung tagapayong si Amadong Buwan, mga alalay kami.
sa akin. Maraming salamat. Huwag tayo magaway-away. Bungo Marcos. Iyan mo yan. Ipasay mo. Ayaw ko itatapon sa ipato ni Larusa. Doon. Para yan ang Pilipino sa sundalo. Kaya, salamat. Salamat. Duterte, Bongbong, ay Diego Bilang, Victor. Isa tayo. Ay, Okay, salamat po sa lahat ng ating mga tagapagsalita. Darako po tayo sa ating ngayong pagsusunod ng Chinese wishing paper. Sa ating pong tatlong wish na ito, nanawa ay pakinggan tayo. Unang-una ay ang no impeachment for VP Sara. Ang pangalawa ay ang bring PRRD back home to Philippines. At ang ikatlo ay ang pagsagot ng Supreme Court sa habeas corpus ni PRRD. Gaganapin ko ngayon ang ating pagsusunod ng wishing paper. Maliwanag din muli sisinag sa bayan. Mga sugat man ay dala ng kahaw. Panginoon, kami po ay umihiling dito ngayon ng aming Bubuo sa ngayon. kahilingan sa inyong harapan. Ibalik na po ninyo si PRRD at masagot na po ng Supreme Court ang habeas corpus. At ang ikatlo po, wala po'y marinig ng Senado at dasal na hihinto na po ang walang kabuluhang impeachment kay VP Sara Duterte. May isang pangarap na di kumukulas sa bawat habang Dadali ng hangin, maraming makainis ito. Sa inyong mga puso, maraming doon kami yung pakinggan. tayo ang buhay. Ilang po pag-asa ng bayan ito. Wala po kami. Walang lakas. Wala po kayo. Ibinabalik namin ang aming pasasalamat sa inyong gabay sa aming bayan. Pagbabayan mo kami at tagumpayin ang aming kaibigan at aming naisip sa araw nito. Maraming salamat po. Pindangan sa puso ng bawat Pilipino. Tayo ang bukas, tayo ang Maraming salamat po sa PNP sa pagbabantay sa amin at sa inyo mga kababayan. Mga kaisog, hindi tayo titigil hanggat hindi natin nakukuha ang ating dalangin para sa ating bayan. Maraming salamat po. mula sa luha hanggang sa tagumpay, sama-samang aabot sa tunay na kulay. Kung minsan man tayo'y nawawala, may isang pangarap na di kumukupas sa bawat habang, sa bawat laban. Iisa ang tibok ng ating pangalan. Tayo ang bukas, tayo ang ilaw, sa iisang himig, sabay na dalaw. Babangon muli ang ating bayan, kapag tayo'y nagkaisa. May bagong totoo, tayo ang lakas, tayo ang lakas. Close
maganda